Ngayon, dito sa Pasig, salamat sa mga Pasigenyo dahil dito sa Pasig, ito naman yung sinusubukan at napagtatagumpayan natin mula 2019. Binabago natin yung kultura natin mismo. Pagkatapos nun, binabago natin ang sistema natin. Pero bago tayo mainip, bago tayo tumanaw sa malayo, at sa halip na mawalan tayo ng pag-asa sa mga bagay na hindi natin kontrolado, let's denormalize corruption here. How? Paano? Linisin muna natin ang nasa loob ng ating sariling bakuran. Sige, city government, marami nang na-improve. Hindi ko sinasabing perpekto, hindi natin kailanman masasabi na perpekto, pero hindi natin maitatanggi na napakalaki na ng na-improve, ng nailinis ng ating pamahalaang lungsod. Tuloy-tuloy pa rin po yun. Pero kailangan tumagos din ang mga pagbabago sa ating mga barangay. Marami na tayong mga barangay na nakikiisa dito sa mga malawakang pagbabago at paglilinis ng pamahalaan na ginagawa natin. Marami na po. May nakikita tayo mga maayos na barangay. Pero paiigtingin pa natin ang ating laban. Nag-uumpisa na po tayo sa tulong ng Sangguniang Panlungsod at ng ilang mga private complainant. Meron na po tayong ilang konkretong hakbang. Mas natututukan na po natin ito ngayong pangatlong termino ko na. Barangay Rosario, Kapitan Eli de la Cruz has been preventively suspended for 60 days as we continue the investigation for the falsification of public documents tied to further allegations of corruption. Barangay Kalawaan, Kapitan Jess Gabiola has been preventively suspended for 60 days for a fake document related to procurement, sa pagbili ng mga gamit o goods. Marami pang parating pa lang din. Balikan natin ang pinagsimulan nating tanong, yung tinatanong sa atin ngayon ng maraming tao. Anong magagawa ko? Anong magagawa natin bilang mamamayan? Tularan natin ang mga pribadong mamamayan sa mga kasong itong nabanggit na hindi lang sila nag-akusa, kundi naglakas loob sila upang maghanap ng ebidensya at formal na ireklamo ang nakita nilang mali sa kanilang barangay. At kami naman sa inyong Sangguniang Panlungsod, ginagarantisan namin na una, pakikinggan namin lahat. Pangalawa, susunod kami sa batas. Pangatlo, magiging patas kami. Ubusin ko ang political capital ko kung kinakailangan. Third term ko na naman. Di ako tatakbo sa 2028. Pagtutuunan ko lang ng pansin, magpo-focus lang ako kung saan ang tingin kong tama. Kasama ng ating sanggunian. Kasama ng ating mamamayan. Kaya hinihikayat ko po ang bawat isa, samantalahin natin itong pambihirang pagkakataon na binigay sa atin ng Diyos at ng taong bayan para lumaban tungo sa pangmatagalang pagbabago sa ating lungsod. Hinihikayat ko ang bawat isa, let us all do our part. From the smallest of things hanggang makarating tayo dun sa mas malalaki. When we live with integrity, when we break the culture of corruption and impunity, hinihikayat ko po ang bawat isa. Let us all do our part.